Ayun, so good evening guys. Yan po ay Monday, June 3, 2024 at lumalaban yung index natin ha. So medyo maganda yung closing natin sa kanya. So 6, balik ulit tayo dito sa 6.4, di ba? Nung Friday nag-start siya after ng last day of rebalancing, di ba? MSCI rebalancing. So bumawi ulit siya ngayon ha. 0.59%. Tapos ano siya nagsiso tayo ng umaga, di ba? Tapos pagdating ng halos second half o halos break time, nag 0.5 siya, nag-drop, tapos nag 0.5 ulit sa closing yung market. Ayan, so hopefully maganda. Yung nakikita natin sa kanya, pero medyo duda tayo ng konti kasi nga net foreign sale pa rin. So 571.35 million net foreign sale dito sa market. So hopefully hindi siya mauntog dito sa MA9 kasi wala pa rin naman yung foreigners na inaantay natin dito sa market. So medyo matamlay pa rin talaga yung galaw ng market natin. Pero okay, so meron tayong mga nag-trending dito. Puro mga blue chips, no? Yung mga pinag-usapan, mga big caps, si Converge, Monde, Aboitiz, ACN. Sino pa ba yung nakita natin dito? Ayan. Tapos si RCI at saka si Apollo yung nag-trending dito sa market natin. Pero karamihan, blue chips kasi sina BDO, sina Metrobank, yung mga banks natin, sino pa, pati si Ali umakit din BPI, hindi masyado, no? Pero marami sa mga banks natin is maganda nga po yung galawan for today. Kaya medyo nahatak yung market natin kahit na meron tayong nakita na net foreign sell dito sa market and cautious pa rin ako dito sa PSC natin kasi hindi natin makita yung balik ng foreigners. Okay? So review na lang natin kung ano itong mga trending stocks natin. So nanguna dito sa listahan ko si Converge, nag-up siya ng 2.97% and meron siyang loss na negative or rather net foreign sale, sorry, meron siyang net foreign sale na 19.39 million. So wala pa rin man siya masyadong karga pero umakyat siya. So maganda, di ba? So merong sumasalo na local. So dire-diretso yung breakout natin dito ay Converge. Tapos si Apollo natin, siguro nag-trending siya kasi nga drop siya ulit, negative 7.69%. Tapos para may balita na to, no? May pa isa-isang tayo mga nasasagap na balita sa Instagrams. Parang another dredging machine. Ayan. So yan yung scenario ngayon ni Apollo natin. Ewan ko lang kung meron talaga. So meron siya 252K na net foreign sale dito sa market natin. Tapos sino pa ba? Si Monde, meron siyang gain na 0.18%. Ewan ko, marami yata may hawak sa kanya. Sige, tingnan natin yung kanyang chart. Meron siyang 5.74 million net foreign sale. Tapos si Aboitiz Equity Ventures, di ba? Siya yung nag-cause ng drop natin from last week sa meron siyang transaction na 3.5 billion, di ba? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin na-research kung bakit nag siya ng malaking transaction. So itong si Aboitiz natin, nag-up siya ngayon ng 5.28%, pero net foreign sale pa rin siya ng 160 million. Kaya nga, medyo hindi pa tayo kampante sa galaw ng mga to kasi net foreign sale pa rin naman. Tapos, itong si RCI, so nag-drop siya ng negative 6.3%. Mukhang effective yung yung news ni bilyonaryo natin. Ayan. So kanina umaga berde itong si RCI. Akala ko babalik na siya. So medyo tumumba ulit yung galawan natin sa kanya. So meron siya 30.69K na net foreign sale dito sa markets natin. Okay? So yun po yung mga galaw natin. Disclaimer ulit, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng ating stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks ang gusto mong bilhin. And then follow mo po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. So double check mo na lang po yan para updated ka naman dito sa mga trending stocks. Subscribe ka lang po dito. Or kung gusto mo sumali kasi start of the month ulit is meron tayong trading group. Ayan. So meron tayong community. So join ka na lang po dyan. So sa mga nakasubscribe, marami na tayong nanonood over the weekends kasi maganda yung spike ng market natin. So double check mo lang yung mga trending stocks review, company reviews, mga sample trades, mga indicators. Nag-aral ka ba over the weekends? So ano ba yung strategy natin? Umakit yung index pero yung volume ng foreigners pababa, mukhang trap yung market natin. Fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating mga PSC, stock market studies. And then follow po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to, ayan. Nanonood ako ng ibang mga vloggers din ngayon sa crypto.
meron pa rin mga small community pala ng ano. Kasi di ba medyo naglaylo tayo dito. Kasi puro scammers yung ano, majority last time yung mga nagsisiro yung mga play turn games natin. Pero ngayon may mga pa isa-isa ako nakikita pa rin na ano nag-upload. So meron tayong review na isang play turn games. Bukas ko na lang i-upload. So double check nyo dito. So tignan din natin yung iba mga play turn games. May mga nakakita ko Ragnarok, Pixels, sino pa ba? May maraming ano lumalabas na mga play to earn games ngayon. Pero hindi na siya kasing hype nung last time na mag-umpisa tayo ng vlog natin dito. Ayan, so tingnan natin, malay mo mabuhay yung channel natin yan. So follow mo din po ako dito sa ating Facebook account na Flavi Trader para updated ka sa social media, yung mga posts natin or dito sa Facebook page na Flavi Traders. Ayan, pili ka na lang po sa dalawa. Pwede i-pick yung articles natin dito sa local market, sa US, and dito sa badang crypto space natin, tapos Twitter. So, tingnan natin yung mga news natin. Meron tayong na-post na summary ng market. Ayan. So, hindi pa rin tayo masyadong kampante sa galaw ng market. Nag-bounce tayo, 6,400, pero puro net foreign sell naman tayo. So, ngayon, meron tayong 571.39 million net foreign sell. Traded volume natin is 6.7 billion. So, medyo malaki siya. Meron pa rin siguro mga nagre-rebalance. So, panalo sa market natin sa ngayon, finance, 3.98% kasi ano ba naman sina Metrobank at saka si BDO, mabot siya more than 6%. So sila po yung panalo at saka si property gawa ng gumalaw si Ayala, di ba? Na 4% man yung galaw niya. Si SMPH hindi ko napansin. And meron tinamaan dito sino kaya dito sa services sector natin. Nag-drop siya malaki 1.6%. Medyo malakas din sa mining and oil natin, nag-up siya ng 1.03%. Okay? So Alter raise 20 billion. So nakompleto na niya in 15 months to fund new projects. Dito natin, ayan, hindi piso. So ang ano niya, ang bilihan ng shares niya, magko-conduct siya na follow-on offering, FOO, na 1.93 billion shares at 2 pesos and 15 2.15 pesos per share. So, ibig sabihin, panalo pa rin yung mga naunang nag-invest last time, di ba? Kasi piso. Yung bili nila last time. Tapos yung mga next na bibili sa kanya. At malapit sa current price na 2 pesos naman. Okay? So, hopefully makatulong yan sa kanya. Double Dragon, Jollibee. Ito, nag-up si Jollibee yata. Double Dragon and Jollibee launch a 4-brand combo store in City Mall Calamba, Laguna. Ayan. So, meron siyang pakulo ngayon. Nagko-combine si Jollibee, mga inasal, si Pizza, Greenwich, at saka sa kanya ba si Chowking? Ayan, nalilito tayo. Ayan, so meron siyang 4 na brands pinagsama-sama niya. Ayan, sa bagong project ni Double Dragon at saka ni Jollibee natin. Okay? So, Mega World Emirates has sold 79.7 million common shares at an average price of 12 pesos per share. Nestor Tan buys 1 billion BDO shares and sells more than half at a lower price on the same day. Ayan, ano kayo nangyari dito? Baka meron siyang ka-transaction. Ayan, nakatulong kayo, Banco de Oro kasi nag-up siya ng 6%. So, CLED, BDO declined last week amid the impact of MSCI rebalancing, foreign buying, and poor investment sentiment toward banks. Ito yung mga binenta for today, BPI, PNB, Security Bank. Di ba, napansin nyo yung mga umakyat last Friday, nagbagsakan din sila. So si LTG yata, napansin ko na nag-drop din. APF, Jet, NER, SEC, SPNEC, CNP at PMI, FB, AC, Aboites, EGI, Costco, Ali, Aritz, Crypt, MEG, Globetel at saka si Converge. Foreign funds bought yung mga binili, BDO, China Bank, East West, Metrobank, ASN, DNL, FCG, Keeper, JT Cap, CLI, Dito, ICT, MAC, at saka si Pure Gold. So ito yung recap natin kanina, 6,470.74. So 0.59% yung galawan naman natin sa kanya. Tapos Altergy, okay na yung project niya. Trend following, sabi ni Investa, ito yung mga merong trend hindi siya based sa fundamental, yung mga umakyat. Si RCI, si Bell, grabe si RCI, 600%. Si Bell,
100%, si Plus 75, ABS 68%, at saka si Double Dragon is 50%. Ayan. So ito pala, si Greenwich, so kasama si Chowkay, Jollibee, Chowkay, Greenwich, Mang Inasal. Ayan. Usually magkakatabi naman itong mga to eh. Pero may bago siyang project, di ba? First converted Jollibee Group multi-store is launched in Laguna. So ang dami nilang puro restaurant siya no sa isang mall. Ayan, so hindi na makalusot yung ibang mga products natin. So Bloomberry, Macau May gaming revenue rose to its highest level since COVID. Ayan, so hindi pa natin napansin pero baka makatulong yan sa kanya. DMCI receives 4 awards, 14th ASEAN Asian Excellence Awards. Mercado Barkada, dito is required by the PSC to conduct follow-on offering. But it also happens that the company is in desperate need of cash to fund its expansion. So, it will be able to kill two birds with one stone naman. Ayan. Okay. Prime. Subprime Solar Solution is planning floating solar projects using its parent water assets. Megaworld is aiming for 5-star rating. Paranaque daw. Tapos yung galawan natin kanina umaga. Sino ba yung naglaglagan dito? Ayan o, si LTG, Pure Gold. Baka ito si PLDT yung nag-drop sa services sector natin. Sina GGS, sina URC. Ayan, FGen and Tokyo Gas plan to expand LNG. Okay, so ito yung bagong concept na Jolly Chow Mang Wich. Ang haba naman ang pangalan niyan. FGen, okay. Asian Stocks Early Gains. Rate cuts na usapan ngayon. Jollibee, fast food giant founded by Tony Tan, is set to bring Fame Chicken Joy fried chicken to Portland. Okay, sa US pa rin yan. No? Share buyback, Costco, URC, RRHI, Aboitiz, si Ali, tapos S&P Global. Okay na, no? So, mga dividends, yung mga naghanap ng ex-date. So, June 4, bukas yung umpisa kay B-REITs, BPI, ayan. Hindi ko alam kung malakas itong mga to, pero parang hindi, no? Malakas kasi sina LTG, sina SEC, sina DMC, yung mga malakas magbigay ng dividendos naman natin. Okay, so ayan, patalas-tas ulit tayo. As usual guys, yung ating Patreon channel, yung mga gusto po ng guide sa trading sa PSE market. So tama-tama po kasi June 2 yung start ng cycle natin. Kung hindi ka pa nakapag-check dito kung gusto mo ng guide sa trading sa PSE market, pwede ka pong sumali dito sa Patreon channel natin. So double check mo lang po yung mga requirements na nakalagay naman sa kanya. Ayan. So punta tayo dito sa PSE market. So gumaganda yung galaw ng chart pero hindi natin matansya kasi nga yung net foreign sell pa rin naman. Ayan. So wala pa rin tayo makita na masyadong net foreign buy. 571 million net foreign sell. Medyo malaki pa rin po yan. So 0.59% pero nonetheless okay naman yung galaw ng chart natin. So ano ba mauna? Yung volume ng foreigners o yung price action natin? Ayan. So tignan natin. Ako ang ano ko sa kanya, pakiramdam ko sa kanya, baka mauntog tayo dito sa 6.5. Kung assuming na puro net foreign sell pa rin tayo. Kaya konting ingat sa mga trap ng blue chips natin sa kanya. Baka hindi pa masyadong uh, time na ba para mag-recover si PSC kasi wala tayong nakikita na net foreign buy talaga. Ayan. So ganito na lang drawing ko sa kanya. Ako medyo cautious ako sa itsura ng market natin sa ngayon. So meron tayong descending triangle. Pero ang isang pinapakita ng chart nga natin is yung matagal na nating usapan na sideways formation naman natin. Ayan. So malayo pa naman sa resistance. Siguro mga bukas or Wednesday, makita natin kung mauntog talaga tayo dito sa MA 20. So ito yung magiging reference natin sa ngayon kung makakabalik tayo dito sa bandang taas or baka ganun din yung gustong gawin ng market natin. Parang din, sideways bago dumating yung ghost month naman natin. Okay? So yun po yung nakita natin dito sa market. So dito naman sa global markets natin, ano ba nangyari dito? Okay. Mukhang maganda ulit. So Nasdaq futures is 0.4%. Si Dow futures ng Friday nag 1.5 yung closing neto. Negative 0.08 tapos si S&P is positive 0.11. So mukhang okay naman. Ayan o. So ito, nung last Friday nagalawan plus 1.51%. So hinatak tayo ng global markets. Tapos dito sa European markets,
mukhang okay din siya. Ayan, okay din yung ano eh, yung galawan po nila. Tapos dito sa bandang Asia, mukhang marami yung ano, marami tayong nakita na berde. Ayan, so very good pala yung trading natin. Kaya pala kahit net foreign sales si PSC, merong galaw yung ano yung market natin. Ayan, so punta naman tayo dito sa bandang crypto. Ba, malakas ngayon ah. Bitcoin 69K, si Ethereum 3.8, tapos si BNB, ito lumakas oh. Nag-up siya ng 5%, 630. Abot kaya ng 1,000 si ano, si BNB natin. Konti lang yung hawak kong ano eh, mga tokens sa BNB. Okay, so tapos dito sa galawan sa global markets, okay naman siya, no? May nadagdag dito sa meme coins natin, ba? Ang madalas na nakikita natin last time si Dodge at saka si Shiba. Ngayon si Pepe coin natin, ayan. So nandito na rin pala siya. So tingnan nga natin itong chart. Nakikurious lang ako dito kasi nag-up to last time eh. So meme coin din to ah. Ingat lang po kayo pag ganito yung ano, yung pinupuntahan natin na mga charts, mga trading sa bandang ano, crypto space. Ayan, ayaw naman lumabas ng ano, interactive chart natin. So, tingnan nga natin. Maganda kasi yung galaw ng cryptos eh. Ayaw. Ayaw niya. Ayan. So, bagal ng ano, ng Yahoo Finance natin. So, anyway, silipin nyo na lang po. Ayan. Nakikurious din ako sa token na yun eh. Ayan. So, balik tayo dito sa market natin and then pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Okay. So, Converge. So, unahin natin si Converge. Okay. So medyo gumaganda yung galaw ni Converge natin. Net foreign sale nga lang. Okay sana kung ano eh. Wala masyadong foreigners. Negative 19.38 million. So hindi pa siya overbought, no? Tapos may pattern naman siya kahit pa paano. Maganda yung ano niya, RSI MACD. Simula nung nagkaroon tayo ng breakout dito, di ba? Ayan. Nag-breakout siya, nag-pullback, nag-reconfirm sa support and then umakyat ulit. So para may gustong puntahan si si Converge natin. So hanapin natin yung next na resistance is nandito sa 11.6. Last time 11.4 yung usapan natin. Tataas natin ng konti. 11.6 or dito no. 11.8. Ayan. So depende na lang sa'yo. Pwedeng 11.67. Ayan. So yan yung next. Ito kasi meron siyang untog dito last time. Ngayon, dito siya nag-try na mag-breakout dito sa 11 pesos. Ayan, very good pala. Ayan, nag-11 pala siya. Ayan, so very good yan, 2.97. Kaya pala nag-trending si Converge natin. Kasi psychological level din yung 11 pesos. So on the way siya, pabalik dito sa, abot kaya ito ng 16 pesos ulit. So maganda makita. Kasi marami din naman tayong stocks na nag-recover, di ba? Na bumagsak dati and then nag-recover din man yung mga price action niya. Parang hindi ko na nakita si Double Dragon, di ba? Ayun drop din naman siya tapos nag-recover yung mga price action niya. So medyo marami din tayong stocks na nagtatry na mag-recover. Yung mga known na stocks natin, sina Ayala, S&P, GGS, Aboitiz, sila yung yung mga pa-drop yung galawan. Ayan. So anyway, hopefully good news yan para kay Converge kahit na net foreign sell tayo. Kasi nagtatry siya mag-breakout dito sa 11.5. Ayan, 11.7. Ayan. Hopefully meron siyang kasunod ng mga magandang galaw. Next, Monde. Nahin natin si parang Monde. Hindi naman siya masyadong gumalaw. Pero pinag-usapan siya, no? Marami yata may hawak kay Monde natin. So, 0.18%. And meron siya net foreign sell na 5.74 million. With regards sa earnings, okay na siya, di ba? So medyo okay na si Monde natin. At bumelta lang siya nung naglaglagan yung market din natin. Kasi last week, 5 days na bumagsak yung market. So anyway, kung titignan mo yung pinaka-picture niya, buhay naman siya. Meron tayong trend dito na nakikita sa kanya. Ayan. So ito yung trading channel na pinupuntahan ni Monde. So kung meron siyang breakout dito sa 11.7, siguro mga 11.7 yung resistance. So pwede pa siya umabot dito sa 12.5. Ayan. So uptrend naman, overall picture is uptrend pa rin naman si Converge natin. So yung RSI niya bumalik ng konti, pero yung MACD formation niya hindi pa masyadong malinaw. Ayan. Nakalimutan ko yung mga winners sa losers natin. Mamaya silipin natin at the end of the discussions natin. O mamaya pagkatapos si Monde. Ayan. So 0.18% with regards sa news dito kay Monde natin. Wala na ako masyadong nakita pa na na news.
Ayan. So, kung meron kayong alam, ayan, wala din mga ako alam, bakit nag-trending si Monday natin, isulat nyo na lang po dyan sa comment section natin. Ayan. So, punta tayo ng konti dito sa nakalimutan ko. So, yung pinaka-movers pala natin kanina, si Aboitiz, nag-up nga siya ng 5%. Nandito naman sa trending natin, si BDO 6, si Metrobank 6%, si Ali 4, si SMPH 1, Jollibee, ayan, nag-up si Jollibee 3.5, JT Cap 2.99. And yung mga nag-drop naman, ayan, nag-drop na siya. Si Robinsons Retail Holdings minus 2.8, si Bloom, GGS minus 2.58. Kinain din nila yung mga sipa nila nung Friday. SM negative 1 point. Grabe din si SM. Oh. Negative 1.95%. Pagdating naman sa trending stocks, so yung mga pinag-usapan si All HC, biglang tumuli si All HC. 7.65%. Sino pa? Yung mga trending So si Web, okay, 5%. Si Baita, gumagalaw si Baita. 5.32, walang volume eh. SPNEC, medyo nakabalik siya. STN, buhay na buhay si STN natin. At saka yung alaga ko na si ABS. Nalaglag. Si FCG pala, medyo gumagalaw. Sa losers naman natin, si ABA na top 10. Sa losers, si Apollo nga, ayan, 7%. Si RCI, mukhang delikado yung galaw ni RCI, minus 6. Ever, minus 5. Walang volume, no? Ito si Robinsons Retail Holdings, Security Bank, 4%. Si AGI, halos 4%. Lotto, nag-pullback na rin siya, minus 3.3. Okay? So, ito yung mga galawan natin. So, balik tayo dito sa trending stocks. Nakalimutan ko. Tapos, next trending natin si Aboitiz. Tingnan natin yung galaw niya. So, kasama to sa rebalancing most likely kasi wala namang balita, di ba, kung ano yung ginawa niya doon sa 5 billion o baka may nang shake out dito. So, tingnan natin yung galaw niya. Last Friday siya yung pinag-usapan talaga kasi nag-drop ng malakas. So, yan yung gagamitin natin na support muna sa galaw niya kasi yan yung pinakamababa niya, 35 pesos. And yung recent na galaw niya, kahit pa paano, maganda, syempre, kasi nag-try na lumaban. Kaya lang, siguro mas maganda tignan kapag yung price action natin is nasa ibabaw ng MA20. Kasi ngayon, meron siyang downtrend na channel eh. Medyo malakas yung pagka-downtrend ni Aboitiz natin. Ayan, so saan ba pinaka-drawing natin? Ayan. So medyo sharp yung drop ni Aboitiz natin. Ayan. So hindi pa natin masabi kasi kung yan na ba yung reversal niya kasi below pa rin naman siya ng RSI 50. Tapos, eto nga, medyo malaki kasi yung net foreign sale natin kay Aboitiz. Okay? So, baka hindahin niya yan ng 1 to 2 weeks. Next, Apollo. So, sa mga meron, isang galaw lang si Apollo. Okay, so yun lang naman nabasa ko. Chismis lang yon. Ayan. Chismis ba o merong reason? Saglit. Parang may nabasa nga ako kay Apollo Saglit natin kung meron siyang disclosure. Kasi may nababasa-basa ako kanina, nabasa ko dito kay Investa, yung dredger daw. Kaya lang, sige, saglit. Meron siyang reply to inquiry dito. Ano ba meron dito sa news niya? Update on Apollo. Okay, tingnan natin. Meron siyang balita dito eh. One of our operator vessel has arrived at the site on May 22 and initiated the pre-operation underwater survey. Survey pa lang to conduct a comprehensive assessment. Okay, so inaantay pa yung feedback and within the week. Ayan, kaya naman pala. Kaya pala bigla sumipa last time si Apollo may dumating na dredger. Okay, sige. Buhay ulit yung chismis natin dito kay Apollo natin. So, tingnan natin kung kaya niya i-sustain niya. Pero kinain na rin naman niya yung spike niya last time. Gaano kalaki ba tong spike natin na to? Laki din, no? Halos 30% din. So, nag-subside na siya. Nangyari naman sa kanya, parang sell on news. Kasi hindi na siya umakyat simula nung lumabas na yung balita niya. So, negative 7.69%. So, sabi niya, within the week, meron siyang balita na ibibigay. Ayan. So, meron tayong bagong speculation. Minus 252K. So, bantayan mo na lang po. Kung meron kang hawak na Apollo, ako nanonood lang ako dito
kay Apollo natin. Kasi ang laki ng galaw niya 7%, di ba? Matimingan ka lang ng isang beses, check out ka agad, no? Halimbawa na nag-drop ka 14%. Kung medyo malaki yung allocation mo, di ba? So, minsan nawawala yung volume nitong si Apollo na rin. Okay po. So, tingnan natin. Mali mo may balita si Apollo natin. Next si Ace N. Kasama ba sa listahan ko si saglit? Kasama ba itong si Ace N? Okay, so kasama si Ace N sa listahan ko. Tagal na nawala na ito sa radar natin na negative 0.42%. Meron siyang 3.28 million net foreign buy si Ace N natin. Okay, so meron pa rin optimism sa kanya. So lagay ko na lang muna dito sa gap yung resistance and then lumalaban siya dito sa malapit sa MA20. So parang bumuo siya ng sideways channel natin dito. Hindi pa naman confirmed na na sobrang downtrend na kasi nandito lang naman yung price action niya. So kumbaga meron siyang masalo sa kanya kasi meron siyang volume na 89.6 million. Pero yung RSI niya nagkaroon na ng ng isang complete na cycle kasi nag siya nagbago yung direction niya. Ayan. Ang maganda na lang makita sa kanya, yung MACD medyo rin. Nag-drop siya. Ang maganda makita na lang sa kanya is mag-bounce siya dito sa RSI 50 level naman. Hindi pa naman masyadong bearish. So kasi hindi pa naman nagbi-breakdown yung price action natin. Okay? So yung pinakita kay ASEN. And then lastly, itong si RCI natin. So medyo delicate yung balita ni Bilyonaryo dito kasi kaya RCI natin. So tingnan natin. Ito yung pinaka-channel natin ngayon is magta-try na mag-retest ng support. So ang pinaka-next na support natin sa kanya is dito sa 3.2. Hopefully hindi niya mabutas yan. Okay pa tayo pag halimbawa umabot dyan, nag-bounce sa konti, medyo okay pa siya. Ayan. Pero pag na-break yung 3.2, saan mo may mga malakas na volatility siya. Ayan. So, kailangan din niya ma-retest tong RSI 50 level natin. So, malakas yung drop, negative 6.3%, and meron siyang 30.69K net foreign sell. Ayan. Bigla na bago yung yung trend direction natin dito. Ayan, okay. RCI naman. Okay. So, yun lang muna. So, okay. Maganda yung ginagalaw ng mga blue chips natin sa ngayon. Kailang, ayan, sabi ko sa inyo, ito pa rin naman magdidikta sa sa pasok ng foreigners kung kaya maiangat yung market natin kasi hindi naman 'di ba hindi naman kaya ng alam natin na hindi man kaya ng local na paangatin yung markets natin. Okay po. So yun lang muna. So first day of the week pa lang naman. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa channel natin. Join ka lang sa group. Crypto ko to. Follow mo po ulit ako. So may mga vlogs tayo na gustong gawin. Kailangan medyo wala kasi akong time na pero meron ako isang may isang pina-review sa atin. So abangan mo bukas yung upload tapos Palabi Trader na Facebook account or page para updated ka sa post, Twitter, and Patreon channel po natin. So tama-tama yung start of the month yung mga gusto sumali sa trading group. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.